Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung paano rin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, ang bidan natin ay pamilyado pero hindi siya kasal. Okay? Ano tong 9 of Cups? Ang dating kasi may wish na magkakatotoo or happiness, pero tingnan natin tong justice na lang. Ito na lang ang kaklarify ko. Bakit may justice dito? Four of Swords, Seven of Pentacles, at the Star. So, ang dating sa akin, ito yung current situation, masaya naman sa 9 of Cups. Satisfied naman sa kung anong meron siya. Kaya lang, as time goes by, dyan papasok yung justice. So, nalito ako, bakit may justice? Yung kinlarify natin, lumabas tong 4 of Swords, 7 of Pentacles, the Star. Ang dating sa akin, magmumukha ng may someone na naghahangad ng exchange sa ginawa niya or effort o hard work. So yung 4 of Swords natin, magmumukha na siyang recovery. Ngayon, may 7 of Pentacles tayo. Kasi sa case na to, kaya lang naman naghahangad. May naghahangad dito. Hindi natin masabi kung sino kasi walang gender na lumabas. Kumbaga may someone na lang. May someone na naghahangad ng fair exchange ba? Sa effort, hard work. At gusto ng recovery. So, pag ganon, feeling niya, may someone na feeling na take advantage siya. Kaya dito sa 7 of Pentacles, may someone na nagre-reflect or nagre-reassess ba nang nangyari sa past effort niya, sa present effort, nagre-reflect sa nangyari sa past at present, may comparison na nangyayari. So again, regarding sa tinakbo ng buhay o ng effort, hard work, na parang dyan papasok yung mild dissatisfaction. Ngayon, the Star. Kasi yung the Star natin pwede rin may kinalaman sa harmony, hope, wish, o healing, kahit clarity, pwede rin.
So, sa madaling salita, may someone na umaasa na ng fairness. O justice na lang siguro, in short. Kasi may 4 of swords tayo dito. Pwede rin contemplation to. O umaasa ng recovery. Kasi feeling niya, may someone na feeling na take advantage siya. Or may inequality. O hindi balance. Kaya ayan, nagkaroon ng mild dissatisfaction dito. Parang unfair treatment or hindi satisfied may isang tao or may bida kasi dalawa sila dahil relationship na pamilyado. So dun sa mag-lovers, may isa sa kanila na nakakaramdam na parang hindi masaya kasi may unfair treatment na nangyayari o feeling ng isa na take advantage siya. Or may sabihin nating inequality. Kaya gusto ng justice. Ngayon, so again, masaya naman sa simula. Kaya na, as time goes by, ito na, mararamdaman na tong part na to justice. Yung kaninang clarify ko. Ito yung bida natin So ito, 4 of Cups. Diba? Bakit may 4 of Cups tayo dito? Ano pwedeng meaning yan? Clarify natin. So, yung 4 of Cups natin, ito na, 8 of Cups, 5 of Cups, the Fool, Kaya lang, dito tayo magre-rely, hindi dito sa dulo. Maganda sana to, kaya lang, ito yung kinang-clarify natin. Pero sa bagay, hindi naman laging negative ang meaning ng 4 of Cups. Depende nga sa clarifier cards. So, ang dating sa akin, may someone na na-stuck sa sitwasyon. Or sabihin natin parang walang pakialam. O may someone na feeling niya unappreciated yung effort niya ba. Doon sa 4 of Cups, feeling niya hindi siya napapahalagahan. So ito 8 of Swords, feeling trapped siya dito. Na-stuck nga sa sitwasyon. 5 of Cups,
Na parang nagre-reflect siya sa past, namimiss niya yung magagandang nangyari sa past. Nagdo-dwell siya. Ano kasi yan eh? Dwelling on the past card, or card ng disappointment, regret, loss, disappointment, nasabi ko na ba yun? Despair, or sadness na lang. Kasi gusto niya tong the Fool. Gusto niya ng new beginning, pero hindi nga mangyari-yari. Kasi ano eh, nanggaling siya sa Four of Cups. Clarifier siya ng Four of Cups. Gusto niya niyan, new beginning. Pero hindi mangyari-yari. Gusto niya ng pagbabago, freedom. Gusto niya maging masaya. Kaya lang, wala eh. Feeling niya ba eh, walang pakialam yung partner niya, hindi siya pinapalagahan, walang care. Hindi niya makuha yung reward sa effort niya. Parang nagko-contemplate siya sa tinakbo ng buhay niya ba. Pero ngayong period lang naman, okay? Di naman ito pang habang buhay. Pero sa period na to, ganyan yung feeling nung bida natin. Kaya lang di natin masabi kung sino yung bida natin, babae ba o lalaki. Pero ang nakuha lang nating clue ay pamilyado pero hindi kasal. Wala kasing lumabas na gender eh. Hindi natin masabi kung feminine o masculine energy. Basta may someone sa magkarelasyon na pamilyado na hindi kasal. Ang pwede makaramdam ng ganong senaryo. Sa period na to, pero sa period nga lang na to, hindi naman siya pang habang buhay. Doon lang siya tatakbo sa period na to. Anyways, since love reading yon, di ba? Maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner o person ng bida sa kwento. Siyempre, bida ay Cancer. So, ang partner o person niya ay possible Leo, Aries, Sagittarius. Ngayon, kung di para sa inyo yung reading, eh di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Pisces, Taurus, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ngayon, may isa pa tayong clue. Same instruction. Kung di man tumama sa inyo yung clue, edi baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong powerful. So, may someone na powerful. May mga hikaw, piercings, hikaw, botas-botas sa katawan. So, malamang lalagyan ng hikaw yon. Piercings. Ito, red attire. Either may someone na mahilig sa red na damit or uniform to. All red or almost all red. Ito. Ayan, oval face. Yung itsura niya, oval face. Yung shape. Okay? Shape ng mukha. Oval. Pag gantong powerful, baka mayaman yan. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kung di mayaman, ay baka may posisyon sa trabaho. Or politiko siguro. Or position sa work. Powerful. Ano pa ba? May impluwensya. Or siguro, masyadong confident, assertive. Kung di man ganun sa sinabi ko, baka nga masyadong confident, assertive.
bossy, authoritative. Anyways, punta na tayo sa susunod. Ito. Ibang senaryo. Tingnan natin kung ano pang makikita natin dito na hindi natin nakita kanina. So, random message to, ha. 2 card lang ang lalagay ko. Dalawa. Para mabilis. Prison, oh. Tapos, journey. Baka may lalaya na prisoner. Baka may iba sa inyo na may kakilala na prisoner na maaring makalaya na sa period na to, or baka mahatulan na pwede na makalaya, or baka makareceive yung iba sa inyo ng news tungkol nga dun sa prisoner na kakilala nila na yun nga, makalalaya na. Ngayon, kung walang ganong senaryo, hindi kayo makarelate. Di ano na lang to, sabihin nating may sitwasyon, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, na para bang natali sila doon sa ganong sitwasyon, like contract, commitment. Ngayon, dahil nga parang natali sila sa ganong sitwasyon, hindi sila makaalis, na parang na feeling trapped na sila. Kasi kulungan yan eh. So, pag ganong kulungan, hindi ka makaalis, wala kang freedom. Ngayon, na-partneran siya nitong journey. So, pag ganyan journey, syempre naglalakbay ka, hindi ka pumipirmi sa isang lugar. So, pwede siyang card ng progress, movement, o traveling. So, pag ganon, pag pinag-combine mo, ibig sabihin, may chance na makalis yung iba sa inyo sa sitwasyon na nagtotrap sa kanila, or kumukontrol, or sitwasyon na hindi sila masaya, pero for some reason, hindi sila makalis. So, anything na parang toxic ba? Either makakawala na sila doon sa ganong sitwasyon, or sila mismo ang magle-let go sa ganong sitwasyon. Toxic situation, toxic people. Either sila yung makakaalis or sila mismo yung magle-let go. Okay? So, again, papasok din yan yung toxic people. So, ang dating may change ba? Good change na maaaring mangyari sa period na to. Ito last spread kasi may ano pa tayo eh. Ay, hindi pa pala last spread, 2 pa lang to eh. Pangalawang spread pa lang to. May pangatlong spread pa tayo. So, after nung pangatlong spread, doon na tayo sa susunod na deck. Yun na yung last deck. Anyways, sa ngayon, may house tayo, gloomy thoughts. House, gloomy thoughts. So, ang dating sa akin, house, pwedeng bahay mismo. O mga taong nakatira sa mismong bahay o building. Na para ba magkukos ng depression sa iba sa inyo. Kasi may gloomy thoughts tayo eh. Pag ganyan, depression na yan. O sadness. So again, either may tao, kapamilya, ka-roommate, basta magkasama sa loob ng bahay. Or baka apartment to, condo. Na yun yung topic na pwedeng mag-cause ng depression sa iba sa inyo. O sadness. Sabihin natin di makabayad ng upa. Or kinukuha na ng bangko. Or sira-sira, hindi mapaayos. So, depende. Ngayon, pwedeng kapamilya to na yun nga, baka mag-away.
or di magkasundo. Kaya yun, papasok yung gloomy thoughts, madidepress sila doon sa kapamilya nila, karelasyon, basta nasa loob ng bahay. Kasi, live-in, di ba? Pwede rin ka-live-in, nasa loob na sila ng isang bubong. Nakatira na sila sa isang bubong. So, again, ka-live-in na partner, o mismong partner, basta magkasama sa loob ng bahay, kapamilya, ka-roommate, na pwedeng mag-bring ng sadness sa iba sa inyo, whether sila mismo yung makaaway ng iba sa inyo or mag-cause ng sadness or may dala-dala silang sadness na news mula sa kakilala nyo pareho. So, baka siya, or pwede rin yun nga, baka siya yung magdala papunta sa inyo ng news. Kaya lang yung news ay sad. Regarding sa common friends ng iba sa inyo or basta kakilala ba na yun nga may nangyaring masama dun sa kakilala nyong pareho na pares kayong maapektuhan case to case basis or baka may magkakasakit pwede rin basta may parang news na magkukos ng depression sa iba sa inyo. Mala doon sa mga pinagsasabi ko, ang dami kasing pwedeng scenario. O magpa-upset. Or pwede mag-bring din ng confusion, suffering, worry. Anyways, ito na yung last spread sa deck na to. Sana naman maganda-ganda yung lumabas. Maganda to. Ito long distance relationship. Posible para sa iba sa inyo. Or, halimbawa may mahal sa buhay yung iba sa inyo na nasa malayo. So, maaari yung meeting. Uuwi yun. Someone na malapit sa inyo, kapamilya, karelasyon, kaibigan. Para bang may visitation, may meeting May visitation na maaaring mangyari. May uuwi para magkita. Sasaan natin yung gathering. Kasi hope. Big Bota. Ngayon, ibang case, immigration to. Immigration. Sa mga gustong pumunta ng abroad, naglalakad na ng visa or nakaschedule na. Tuloy na yan. Sa period na to. Eyeball. Pwede rin, sa mga hindi pa nakikita ang magjowa or nagliligawan pa lang. Eyeball. Date. Sa mga magkarelasyon. Parang may aalis. Tapos mag-meet sila somewhere. So, mukhang date. Pwede rin. Wala na maisip. Ay, teka lang. Bago ko umalis, may hahabol pa ba ako? Wala na. Doon na tayo sa susunod. Ay, newfound friend. Pwede rin. May mamimit yung iba sa inyo, newfound friend. Habang nagta-travel. Yun na yung meeting. Newfound friend. May makikilala. Habang nagta-travel anyways. Isang spread na lang to, 24 minutes na pala. Ito yung last deck natin. Understanding, wisdom. So, ang dating may mga bagay-bagay na hindi nyo maunawaan dati. Ngayon, maunawaan nyo na. At yung kung ano mauunawaan nyo na lesson ay
magmumukha ng wisdom. Okay? So, dati, yun nga, may mga bagay-bagay na hindi nyo maintindihan. Tapos ngayon, marirealize nyo na kung anong meaning nun, in short. So, ngayon, yung realization nyo, yung magiging realization nyo, yun na yung magiging wisdom dito. So, nagmukha na tong lesson learned. Pwede, oh. May lesson learned. Sa case na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.